All work without play makes a dull boy. Isang kasabihan na angkop sa mga manggagawang lubhang matrabaho ang posisyong nakaatang sa kanya. Kabilang na rito ang mga guro. Kaya noong Oktubre 5, kung saan ipinagdiwang nila ang kanilang kaarawan, sinamantala ng mga ito ang okasyon at buong aktibo silang nakiisa sa ginanap na programa para rito. Nagbabalita si Randy Digma. Masayang nagkasama-sama ang mga public at private school teachers ng Department of Education, Calapan City Division sa pagdiriwang ng World Teachers Day sa Adriatico Memorial School Gymnasium nitong Biyernes at Sabado, Oktubre 5 hanggang 6. Maliban sa World Teachers Day celebration, kasabay din nilang ipinagdiwang ang ika-10 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang dibisyon. Ang gawain ay naglalayong mas higit na paigtingin ang samahan ng mga guro, kilalanin ang malaking kontribusyon at sakripisyong na ibibigay nila sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo sa kanilang mag-aaral. Kasi ito yung one way na nadidevelop ang kanilang, of course, first is the developing the camaraderie among the teachers at saka maisasalin nila ito sa kanilang mga sariling paaralan. Happy World Teachers Day! Dakila ka, guro. My teacher, my hero. Ang mapagbuti pa ang kanilang angking kakayahan sa iba't ibang larangan at paligsahan tulad ng cheering competition, laro ng lahi, search for Mr. and Miss World Teachers Day, singing competition at iba pa. Mga ka-KPSM, katulad po ng ating nakikita ngayon, mas nagiging aktibo yung ating mga guro at sabi nga po yung kalang celebration ng World Teachers Day ngayong araw na ito ay mas naging masgasig. Kung napansin niyo po kanina, masayang-masaya at pinakita nila yung kanilang mga talento. Naging bahagi ng programa ang banal na misa na isinagawa sa Calapan Cathedral at sinundan ng parada sa mga panginilansangan sa lungsod. Bilang bahagi ng pagkilala sa kapwa guro, nagpaabot sila ng kanilang mensahe sa publiko. Sa mga kasamahan ko pong guro, unang-una po ay Happy World Teachers Day. Hindi lamang isang guro, isang inakaibigan nang mula po sa maliit hanggang sa malaki. Tayo ay binibigyang pagpapahalaga hindi lamang ng lalaki, ng babae, ng bata, matanda at higit sa lahat, walang mayaman at mahirap kapag ikaw ay isang guro. So, Happy World Teachers Day sa mga kapwa ko guro. Mabuhay kayo. So, dangal kayo ng bayan at kailangan kayo ng mga mamamayan para humubog ng mahuhusay at mga may takot sa Diyos na mga estudyante. Mabuhay ang mga guro. Happy Teachers Day! Happy Teachers Day po sa lahat. At happy founding anniversary po sa Calapan City Division. Samantala, nakiisa sa gawain sina Calapan City Mayor Salvador Siliachon, Vice Mayor Jojo Perez at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Pinangunahan ang gawain ni Calapan City Schools Division Superintendent Dr. Araceli Rada Salmorin, City Education Officer Marilyn Manigbas, mga punong guro ng iba't ibang paaralan at iba pang matataas na opisyal ng DepEd City Division, katuwang ang iba pang mga guro. Randy Digma, KPSM. Mahalaga sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan ang pagkakaroon ng maayos na enerhiya, transportasyon at komunikasyon na siya ngayong tinututukan ng pamunuan ni Governor Umali. May report si Ana Marie Reyes. Nais ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na tiyaking maayos na maipatutupad ang mga programang pang-enerhiya at transportasyon at komunikasyon na napakalaki at napakahalagang bahagi sa kabuuang kaunlaran ng Oriental Mindoro. Ito ang pangunahing layunin ni Governor Umali sa pagbuo ng Power, Energy, Transportation and Communication Cluster sa Bisan Executive Order No. 23 na inamyendahan sa Executive Order No. 05-2012. Ang cluster na binubuo ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo, pamahalaang nasyonal, transport groups, ship owners at operators, pribadong sektor at non-government organizations ay may pangunahing tungkuling maglatag ng programa para sa pagpapabuti ng sistema ng kuryente, pagpapanatiling ligtas ang paglalakbay mapakalsada o dagat man at magkaroon ng maayos na komunikasyon sa lalawigan. Sa pagpupulong ng September 27 sa Kapitolyo na pinangasiwaan ni Ormeco General Manager Romeo Quasay na idinalagang cluster chairman, binigyan din ni Governor Umali na napakalaki ang inaasahan ng mga mamamayan sa kanyang pamunuan upang magkaroon ng maayos na kuryente at ligtas na paglalakbay sa lalawigan, kung kaya't kailangan anyang makapagbuo ng isang epektibong sistema para rito. Aniya, kumpiyansa siya na napakalaki ng maitutulong ng kanyang binuong cluster.
Sa ulat ni Kwasay hinggil sa kalagayan ng kuryente sa lalawigan, tinalakay niya ang mga kasalukuyang proyekto ng kooperatiba. Pinasalamatan din niya ang gobernador at sina Congressman Rodolfo G. Valencia at Congressman Reynaldo V. Umali sa suporta at programang patuloy na pinagkakalob ng mga ito para sa pagpapabuti ng sistema ng kuryente sa buong lalawigan. Sa pagpupulong, inadapt ng cluster ang Implant to Traffic Security Plan na tinalakay ni Calapan City Chief of Police William Destura. Ang plano ay para sa iisang pagkilos ng mga magkakaugnay na tanggapan at ahensya upang tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan, partikular sa Calapan City Port at mga kalapit na pangunahing lansangan. Tinalakay din sa pagpupulong ang safety measures na dapat na maipatupad sa highway kasabay ang panawagan ni Governor Umali sa mga driver ng mga van at bus na magkaroon ng disiplina sa lansangan upang maiwasan ang aksidente. Kaugnay ng mga nabanggit, inaasahang malaki ang magiging papel ng Power, Energy, Transportation and Communication Cluster ng pamunuan ni Governor Umali sa epektibong implementasyon at kapaki-pakinabang ng mga programang isusulong ng pamahalaang panlalawigan para sa progreso ng Oriental Mindoro. Sa mga biglaang pagkakataon, mahalaga na mayroong maagang paghahanda, partikular sa maayos na sistema at mga estratehiya sa pagtugon sa nangangailangan. Kaya ang mga staff ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sumailalim sa orientasyong ibinigay ng Office of the Civil Defense. May report si Randy Digma. Nagsagawa ng mahalagang pagpupulong ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO sa layuning mas maisaayos ang sistema sa bawat level ng tanggapan at upang masigit na matugunan ang mga suliranin sa panahon ng kalamidad. Pinangunahan ng PDRRMO ang gawain na sinagawa sa GO Conference Hall noong Setyembre 26. Naging panauhin si Provincial Administrator Angel M. Saulong na kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Samantala sa talakayan, mas maisasaayos ang sistema ng tanggapan mula sa barangay, municipal at provincial level. Maging ang katayuan ng mga empleyado na anya ay marapat ay may item personnel, mga benepisyo o kasiguruhan ng mga konsernadong individual na gaganap sa kanilang tungkulin. Tinalakay pa ng taga-Office of the Civil Defense ang National, Regional Framework of Disaster Risk Reduction and Management at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan. Bahagi naman ng Open Forum ang pagtalakay sa protocols during disaster, establishment of DRRM Plan, Office, establishment of Disaster Response Team at Plan for Information and Education Campaign. Ilan pa din sa tinalakay ang training in education and disaster and risk reduction na marapat anya nakasama sa kurikulum ng paaralan sa sekundarya, kolehiyo, NSTP, SK, mandatory training para sa public sector employer, kabilang ang formal at non-formal out-of-school youth at iba pa. Sa isinagawang pagpupulong, inaasahang mas magiging epektibo ang DRRMO. Maliban kina PA Saulong at Office of the Civil Defense Consultant Nery G. Amparo, dumalo din sa gawain ng mga Disaster Risk Reduction and Management Officer mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan, Office of the Civil Defense Personnel, PDRRMO staff at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. Tuloy-tuloy ang pagbababa ng mga serbisyo ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo sa mga liblib na barangay sa iba't ibang bayan. Nagbabalita dyan si Randy Digma. Sa ikapitong bugso ng Kapitolyo para sa mamamayan serbisyo ora mismo ngayong taon, muling nakinabang ang mga residente na naninirahan sa liblib na barangay sa bayan ng Gloria mula sa programang ginanap sa Gloria Central School noong Setyembre 28. Umabot sa mahigit 700 pasyente ang nabenepisyuhan ng naturang programa. Ayon kay Executive Assistant 4 Dr. Marpeo Marasigan, hindi pa man uli nakatakda ang naturang libreng gamutan sa bayang ito, isinagawa ang naturang programa dahil sa kahilingan ng lokal na pamahalaan nito. Katulad ng nakagawian, matapos matingnan ng mga doktor ang kanilang mga pasyente, dadalhin lamang ang reseta sa itinalaga nilang pharmacy kung saan ipagkakaloob naman ng libre ang gamot para sa kanilang karamdaman. Okay mga ka-KPSM, narito po ang ilan sa mga gamot na pinamimigay po ng pamahalang panlalawigan. Kung kayo po ay may mga karamdaman, dadaan po sila sa mga doktor na nakatulad na nakita nyo sa video, kailangan mo na i-check up bago nila ipamigay. At ang lahat ito, ano po yung nakikita nyo sa video, ang lahat po ito ay para sa ating mga
bayan dito sa Oriental Mindoro at ito nga po ay kalaki po ng programa ng pamahalaan ng palalawigan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang KPSM Serbisyo Ora mismo. Nakipagtuwang sa pamahalang palalawigan sa mahalagang aktibidad na ito ang grupo ng Philippine Army, Oriental Mindoro Medical Society, lokal na pamahalaan ng Bayan ng Gloria at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood na aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kaalaman, ugaliing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fe Aquilisan de Leon, nagsasabing upang patuloy na bumuhos ang mga biyaya sa ating lalawigan, Sikad Mindoreño! Thank you.